Ano po ba, Sir Nilo, ang Okay. magandang pamana sa mga anak o maiiwan kapag dumating po ang tamang panahon? Unang-una, siyempre yung magandang ugali, no? Mhm. Na napaka-important, yung pagrespeto sa kapwa, at siyempre yung kasipagan sa trabaho. At ang sumunod yung pag-iimpok ng property o real estate at savings, at saka siyempre sa matutunan yung pagpaikot ng negosyo. Yun yung Ayun. nakikita ko napakahalaga na kailangan mapaghandaan Oo, ng napakaganda, Mr. proprietary. Umilio, ng sinabi ninyo, no? Yung pagpapatakbo ng negosyo, kasi merong pwedeng iwan na negosyo. Ang tanong, mamamanage bang mabuti ng maiiwan, di po ba? Pangalawa, Yes. may binanggit kayo, sir, gustong-gusto ko yun, yung ugali. Kasi I believe na kapag ka ikaw umidad ka na or elder ka na, mas dapat na ikaw ay halos ikaw ay luhuran na sa respeto ng mga taong dapat kapulutan ka ng aral, di po ba, Mr. Umilio? Ah, At yung napakahalaga. sinabi ninyo na mga na investment, paano po madaling ma-achieve ng magulang at mga elders ang ano, yung ganyan? When is the best time para po gawin yan tungkol sa mga investment na yan, kagaya sa property, para po maihanda sa mga susunod na henerasyon? Ang paghahanda ng pag-acquire ng property o lupa, ano, Mhm. napakahalaga na mas maaga. Okay. At early at age, kung kaya mo nang kumuha kahit as long na 18 years old, no, Mhm. ay makakuha ka na. Kung ikaw ay bata-bata pa ngayon at may Mhm. kapasidad ka naman na mag-lock in na ng isang property, ngayon na. Mhm. Kasi tuloy-tuloy ang appreciation at inflation ng bagay at bilihin sa Pilipinas. Mhm. Kaya hanggat malapit yung mga natitirang lote at mura pa, ngayon ka na dapat mag-umpisa. Yan Mhm. ang napakahalaga ngayon, Oo. na dapat makapag-down payment ka na, parang gano'n. Oo. At saka, Yeah. kung iisipin mo kung kailan sisimulan, the soonest dapat habang malakas at bata pa. Magde-decide tayo, di po Yes. ba? Oo, Kasi tama. ang ganda nung sinabi ninyo kasi habang nagtatagal ang property, tumataas ang value. Hindi kagaya ng ibang mga material na bagay, kagaya ng kotse. Ang kotse, pag nailabas mo lang, Mr. Emilio, sa kasa, wala na eh. Baka lugi ka Mm, na ng 100,000 dyan. Pagka nailabas na, wala, second hand na yan eh. So, pero nagde-depreciate. oo, pero ang property, Sir Nilo, ay lalong nagmamahal at tumataas as time goes on, di po ba? Yes, kaya kailangan malakas ang loob mo lagi Mm-mm. pagka ikaw ay gustong magtagumpay Mm. pagdating ng araw. Kailangan may lakas ng loob ka na i-acquire, i-priority mo yung bagay na sa tingin mo magmamahal pagdating ng araw. Ibig sabihin, Mr. Emilio, Sir Nilo, walang masamang magplano eh. Okay ang mangarap at magplano, pero dapat papangyarihin natin kasi hindi yung lagi na lang tayong nagbi-visualize, hanggang doon na lang sa pag-visualize pero walang nagawa, di po ba? Oo, tama. Kaya dapat kahit maliit yan, umpisahan mo kahit na medyo farm lot yan, low cost yan. Ang Mhm. important, nakakaumpisa ka makapag-impok, makapag-invest. Kasi mas mahalaga yan kaysa alkansya. Kasi yan talagang tumutubo at tumataas ang lupa. Okay. Sir Emilio, may tanong lang ako, no? Ano po ang inyong opinyon sa kaisipan ng iba na kahit habang halimbawa buhay pa ang magulang, inihahanda na yung mga kaukulang dokumento, halimbawa doon sa pamana, sa mga property, na dapat yung mga kaukulang dokumento, sakaling mangyari ang talaga namang lahat pagdadaanan niyan, ay maihanda na at maikasa. Kasi merong mga sensitive na pagka halimbawa napag-usapan yan among the siblings at nung mga abogado halimbawa kung ano man yung ipamamana na yan, sensitive na sinasabing parang gusto mo na ako mamatay ka agad. May mga ganyan linya eh. Ano po bang opinion nyo sa ganun? May masama ba kung ngayon pa lang ihanda mo na para sa mga anak mo at mapag-usapan niya ng open-minded? Ano pong inyong pananaw sa bagay na yan? Dalawang klase yan, Prof. Una, kapag korporasyon yan, mas Mm. madali kasi mananatili yung korporasyon na may nagmamanage. Mhm. Yung pangalawa, ito kapag personal mo na napag-aari,
at lalo-lalo na kung tingin mo ay nasa hustong edad na yung mga bata, sila dapat yung tinitingnan mo, hindi yung sarili mo. Mhm. Kasi kung sa tingin mo kaya na nilang nasa hustong edad o kaya may pamilya na, dapat ipaghati-hatiin mo na yung mga property mo hanggat ang nagmamanage ikaw lang I at see. saka yung mga anak mo. Kasi pagdating ng araw, yan kapag may nangyari sa iyo, may tinatawag na mga extrajudicial, may mga taxes na Mm-mm. babayaran Mm-mm. At pangalawa, minsan nag-aagawan no ng mas magandang lugar. Doon nagkakaroon ng problem especially sa mga kasama na sa iba-ibang pamilya. Kaya mas maaga na kung buhay ka pa, hati-hatiin mo na yan, gawan mo na ng paraan Mm-mm. para maiwasan yung tusuhan at saka yung hatian. Okay. Di O ba? dapat open mind. Oo. Dapat open-minded tayo sa ganun, hindi balat sibuyas, di po ba? Sir, Oo. ano pong panawagan mo sa mga nagbabalak na mag-invest kagaya na ating pinag-uusapan bilang preparasyon para sa pwede nilang ipamana sa mga supling balang araw upang tiyak na sila ay magtagumpay? Siguro as early mas maganda na kumuha ka na ngayon ng property, Mhm. especially kung makakakuha ka ng mga 3 years, 5 years na zero interest na hulugan. At sigurado ako panalong-panalo ka diyan kasi ang property every year nag-i-increase 'yan. So kung ikaw ay nakabili ngayon ng hulugan, siguraduhin natin hindi bababa sa 12% interest o appreciation kada taon ang property na ina-acquire mo. Okay. Kaya kung kailangan, lakasan lang siyempre ang loob na kumuha ng hulugan, gumamit ng mga financing, pag-ibig, bank financing. Pero ang pinaka-the best talaga, kung ikaw ay makaka-acquire ng zero interest na hulugan, I no? see. Na ma-acquire mo na property. Okay. Kasi habang tumatagal, yung appreciation, no? Yung appreciation, yung pag-develop ng mga property sa paligid natin, yan ang nagbibitbit. Kaya sabi ko nga, walang panapanalo ang bank interest versus sa appreciation. Kasi mabilis talaga ang pagtaas ng development price no sa ating area. Okay. Kaya mas the best na kumuha ka kahit hulugan Ngayon basta na. mayroon kang naumpisahan. Ngayon na ang Yan. panahon. Oo. Okay, salamat po. Opo. Mr. Romilio, kumusta daw kayo? Sabi ni na Teacher Lucy Santos Manalang, mga nasa Facebook Live, pati si na Joseph Flores at sa iba pang mga nakasubaybay. Mr. Romilio, salamat po sa inyong time. Ay. Okay, thank you rin po. Maraming salamat at Professor Willie, Opo. no? Thank you sa pag-invite sa akin. Okay.